Ganyan. Pareseyo ka pa naman. Guro ka pa naman. Hindi mo naintindihan. Sabi, ang ahas na tanso na itinaas ni Moses, kailangan ding itaas ang anak ng tao. Wow! Ano yun? Lalong hindi naintindihan niya yun. No? Pag hindi nyo naintindihan mga bagay na pisikal, ay lalo nyo hindi maintindihan spiritual. Kaya yung ahas na tanso, ang lahat ng natuka ng ahas sa panahon na yun, mamamatay. Ano sabi ng Diyos sa pamagitan ni Moses? Tumingin kayo sa ahas na ginto at tanso. At sino man tumingin doon, hindi mamamatay. Gagaling ang kanyang sugat. Kaya lahat nagtingin lang doon. Gumaling sila. Pero sabi ng Panginoon, kung paano itinaas ang ahas ni Moses, ganun din dapat itaas ang anak ng tao. Ang panahon natin ngayon, kailangan tumingin ka sa anak ng Diyos. Kay Kristo pinako sa krus. Ang sino mang titingin doon, yung patay na espiritu mo gagaling, magkakaroon ng buhay. Sasampalataya ka na mayroong Kristong namatay para sa mga rebelding tao. Alam ba nyo kaya kinuha ng ahas yung mga tao noon sa panahon ni Moses? Mga rebelde yun eh. Mga taong walang pagsunod sa Diyos. Sabi ng Diyos, magpapadala ko ng maraming ulupong upang kayo'y puksain. Kaya nung dumami ahas, ayun na. Pero ang biyaya ng Diyos umaabot. Ito, yung ahas na tanso. Tumingin kayo ron. Hindi nagpapagaling yung ahas na tanso, ah. Kung susunod kayo. Amen? Susunod nga ang mga taong rebelde. Tumingin nga. Gumaling sila. Now, Hebrews chapter 12 verse 2. Look unto Jesus. Focus your eyes to Jesus. Yung mga patay nating espiritu, bubuhayin niya. Pag nanampalataya ka mula sa puso mo, nanalig ka na si Kristo ang lumubos sa lahat ng ating mga kasalanan, yung pagiging rebelde, patatawarin tayo, lilinisin tayo, at babaguhin ng Diyos ang buhay po natin. At pag nakita ng Espiritu Santo yan sa puso natin, dadaloy ang banal Espiritu Santo sa buhay natin at maboborn ka sa oras nito. Amen. Kung yan ang nais ng puso mo ngayon, nais mo lumapit sa ating Panginoon sa Kristo, inaanyayahan kitang sumod lang sa magsing panalangin na ito. Hallelujah. Sabihin natin, Amang Diyos sa langit, maraming salamat po. Narito po ako. Inaamin ko. Ako'y naligaw ng landas. Patawarin po ako. Ako'y maamin. Ako'y isang makasalanan. Naniniwala ako kay Jesucristo na ipinako sa krus dahil sa aking mga kasalanan. Ako'y tinubos niya sa aking mga kasalanan. Ako'y nilinis niya sa lahat ng aking karumihan. Marami pong salamat. Sumasampalataya akong tunay na si Jesucristo ang aking tagapagligtas. Tinatanggap siya sa aking puso bilang Lord and Savior. Naniniwala ako si Jesucristo na namatay at muling nabuhay upang ako ay magkaroon ng bagong buhay. Marami pong salamat. Tinatanggap ko ang Espiritu Santo sa aking puso. Gawin mo, O Diyos, ano man ang naisin mong gawin sa buhay ko, ayon sa iyong kalooban. Malaya kang gumawa, gumalaw sa buhay ko. Maraming salamat po sa kaligtasan at sa bagong buhay. Sa pangalan ni Jesus. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y alagaan mo ang Kay buti mo, Panginoon,
pagpapatotoo ng banal Espiritu Santo sa aming buhay. We back unto you all the glory, all the praises. Father, this is our prayer. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. And everybody say, Amen. God bless you.